tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kalwalatian sa langit alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po, luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. Santa Perpetua at Felicidad, Ipanalangin mo kami. San Pedro at San Pablo, Ipanalangin mo kami. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Isama din po natin sa ating pansariling panalangin ang mga sumusunod. Pasasalamat ng Ira's Restaurant, ang mask sponsor for tonight. Pasasalamat nina Glenn Mark Uy and family at CJ Navarro. Pasasalamat para sa kaarawan ni Ate Adela Tungaw at Peter Tayang at Robert Chan. Para sa mabilis na paggaling nina Irene Martinez, Gilberto and Emmanuel Jr. Navarro, Angela Barreiro, Irene Garcia, at para sa katangtang kahilingan ni CJ Navarro. Muli, magandang gabi po. Ngayon ay paglinisa sa bisperas ng dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang ating pumpunong tagapagdiwang ay si Reverend Father Jimmy Heron OFM. Magsitayo ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang.
patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Itaguyod mo ngayong angkan sa landas ng kaligtasan at sa pagsunod sa tinuro ni San Juan Bautista na lumuna sa daan. Marating nawa walang hadlang ang kanyang ipinangarap na Panginoon namin si Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw ni Hosias, sinabi sa akin ng Panginoon, pinili na kita bago ka ipinagihid upang maging propeta sa lahat ng bansa. Sinabi ko naman, Panginoon, hindi po ako marunong magsalita, bata pa po ako. Subalit, sinabi niya sa akin, huwag mong sabing bata ka. Sinubo kita, kaya humayo ka. Ipahayag mo sa lahat ang aking iuutos sa iyo. Huwag mo silang katakutan pagkat ako'y sa iyo at iingatan kita. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Pagkatapos, iniunan ng Panginoon ang kanyang bisig, hinipo ang mga labi ko at sinabi, hayan, ibinibigay ko sa iyo ang dapat mong sabihin. Ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan sa mga bansa, mga kaharian,
Sila'y bunutin at ibagsak, lipulin at iwasan, ibangon at itatag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pulpa sa pagsilang, ikaw na ang inaasahan. Sa kulpa sa pagkasilang, ikaw na ang inasahan. Sa ilang Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupi. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daig ko ay makinig. Sa kulpa sa pagkasilang, ikaw na ang inasahan. Ikaw nawa ang buok ko at ligtas na kanlungan, matatag na publihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat na masasama, o Diyos ako'y ipaglaban. Sa kukol na mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Sa kulpa sa pagkasilang, ikaw na ang inasahan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahan. Mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon, pupurihin, araw-araw. Sa kulpa sa pagkasilang, ikaw na ang inasahan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Pag maghapon ko ihahayag, dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako iyong tinuruan. Hanggang ngayon, sinasabi, ang gawa mo, hinangaan. Sa kulpa sa pagkasilang, ikaw na ang inasahan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, hindi ninyo nakita si Jesucristo, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakan di kayang ilarawan sa salita. Sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Tungkol sa kaligtasan ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob ng itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyari. Ang panahon ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng paunang ipahayag sa kanila ang hirap na tinitiis ni Kristo at ang pangaral na tatanggin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginawa nila sa kapanginabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinugo sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito'y pinananabikang maunawaan maging ng mga anghel sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. San Juan, saksi kay Jesus na ilaw upang ihanda ang bayan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias at mula rin sa libi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa silang kadugod-dugod sa paningin ng Diyos, namuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na naghandog ng kamanyang, kaya pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nakakatipon sa labas ang mga tao na nanalangin, walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang angkel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng damba ng sudugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinitlan ang matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay makakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoon. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayoy, ipagkakanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Mga kapatid, itong mabuting balita para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung ang isang senior citizen ay biglang magdadalang tao, ano ang gagawin ng kanyang mga kapitbahay? Siya ay pagchichismisan. Yan ang sitwasyon ni Elizabeth sapagkat siya pa ay baog. So, isang elemento na naman o pagsa ng chismis. Baog ng matagal, bakit biglang magkaanak? Sino kaya ang tatay? Yun yung mga tanong, mga kapatid. At yan ang predicament ni Elizabeth at saka ni Zacarias. Ang pagdating o pagsilang ng ating propeta ng kataas-taasan na si San Juan Bautista, we play unto impossibilities. Ano yun? Imposible na ang baog ay magdadalang tao. Pangalawa, imposible din na ang senior citizen ay magdadalang tao. Pero dito natin makita ang pakikialam ng Diyos sa kasaysayan ng tao. We play unto impossibilities, pero sabi ng Diyos, walang imposible kapag ang Diyos ay makialam sa kasaysayan ng tao upang matupad ang kanyang pangako. Ang pangako ay magkakaroon ng propeta na maghahanda para sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Pero
yung kung titignan nga yung personality ni San Juan Bautista ay hindi kaanong kaaya-aya. Ano ang kanyang damit? Hinapit balahibo ng kamelyo, Makati ang kanyang damit. At ano ang kanyang kinakain? Hindi po Jollibee o McDonald's, kung hindi balang at pulot pukyutan ang kanyang pagkain. In other words, weird ang personalidad ni San Juan Bautista. Pero hindi akalain na siya pala ang maghahanda para sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang propeta ng kataas-taas na kataas-taasan upang matupad ang balak ng Diyos na makikialam siya sa kasaysayan ng tao. Yan, mga kapatid, sa paghahanda natin sa pagdating sa pagsilang kapistahan ni San Juan Bautista ay mapulot natin yung diwa ng ating Ebanghelyo na kapag ang Diyos ay makialam sa kasaysayan ng tao, walang imposible. We play unto impossibilities sa pagdating ni San Juan Bautista, pero ang Diyos ang palaging masusunod. Kaya sa ating dasal, anong dasal natin sa Ama namin? Your will be done on earth as it is in heaven. Kahit pa gustong-gusto natin yung kantang My Way, yan ay national anthem ng mga senior citizen, di ba? At kung titignan natin yung kanta yan, and now the end is near, and so I face the final curtain, but I still want to do it my way. Ang kagustuhan ko ay siyang masusunod at yun ang mangyari at magaganap. Pero kapag dasal natin yung Ama namin, ano ang ating dinadasal? Your will be done on earth as it is in heaven. Kaya sa pagdating ni San Juan Bautista ay hahamon sa atin na kapag ang Diyos ay makialam sa kasaysayan, walang imposible sa Kanya. At sana maging bukas din tayo sa kalooban ng Diyos para sa ating komunidad, para sa ating sarili. Amen. Magsitayo tayo na. Dumulog tayo sa Diyos Ama na patuloy na sumasa atin at gumagabay sa ating pagtahak sa landasin ng ating buhay. Ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang tumugon ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso sa tawag ng Diyos, maging halimbawa nawa sila sa mga kabataan na nagnanais sumunod sa yapak ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tugunan nawa ng mga namumuno sa pamamahalaan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na ang mga nawala ng trabaho. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang manalig ang buong sambayanan ng Diyos sa gitna ng mga kanya-kanyang pagsubok na ating pinagdaraanan. Hilongin nawa ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng pagbabahagian at pagmamahalan sa bawat isa. Manalangin
ipag-unawa ng lakas kay Kristo at pag-asa ang mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan at iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang iyong bayan. Si Kristo nawa ang maging kalinga ng mga kapatid natin nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang iyong bayan. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang aming kandungan at lakas bilang tugon sa aming dumadalangin. Itulot mong ikaw ay aming makapiling sa pamamagitan ni Yesu Kristo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ito'y kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ang paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang pag-aalay ng iyong sambayanan. Ngayon pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni San Juan Bautista upang aming mapangatawanan ang aming ginagawang paglilingkod, ang ginaganap namin ngayong paghahandog sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ay marapat na ikaw ay aming pasalamatan na sa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang inyong pagmamahal sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo'y unang aming bigay ng anak mong naglagak sa amin ang katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, niabot sa kanyang mga lagat at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, niabot niyang kalis sa kanyang mga lagat at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, Honesto na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng buong lakas loob.
namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Espiritu. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang malinanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na. Madalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa piging ng kordero ay dumadalangin na iyong sambayanang nagagalak sa pagsilan ni San Juan Bautista ay kuminananawa sa pinangaral niyang darating na gumanap ng aming panibagong pagsilang si Heso Kristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna para po sa maikling paalala. Upang mapanatili ang kasagraduhan ng banal na Eucharistia, iwasan natin pumalakpak pagkatapos ng huling pagbabasbas sa ngalan ng paggalang sa ating Panginoon at upang isaalang-alang ang iba, lumuhod bago pumasok sa kapilya, bago umalis at kapag tumatawid sa aisle. Habang nasa banal na Eucharistia, iwasan ang pagkabit ng mobile phones at kumuha ng litrato. Magsuot ng makasuotang angkop sa simbahan, ang lahat ay inaanyayahang makiisa sa ating misa ordinaryo sa karangalan ni San Pedro at San Pablo dito sa ating kapilya mula June 20 hanggang June 28 sa ganap ng alas 5:15 ng hapon at ito ay susundan ng banal na misa sa ganap ng 6 p.m. Para sa dakilang kapistahan na San Pedro at San Pablo sa darating na June 29, ang lahat ay inaanyayahang makiisa sa ating mataimtim na posisyon sa ganap na 3:30 p.m. at susundan ito ng banal na Eucharistia sa ganap na 6 p.m. Magdala lamang ng payong, kandila at rosaryo para sa posisyon. Magsitayo ang lahat para sa panalangin parangal kina San Pedro at San Pablo. Tinig nila sa buong daigdig ay narinig, Pati mga wika nila ay dumatal, pati sa hangganan nito. manalangin tayo, Ama namin makapangyarihan, ituwalhati kanina San Pedro at San Pablo, mga apostol, sa pagnanak ng kanilang dugo, itulot mo ang iyong simbahan ay palaging manahan sa katuruan at ulirang ng mga apostol at manatili na magtapat na walang dungis, nakabiyak ng anak mo ng aming manunubos na si Kristong Panginoon namin, sa pamamagitan niya ang tanging saligan ng inyong sambayanan at sa Kanya at kasama niya ng Espiritu Santo na may patuloy siyang humiral hanggang sa wakas ng panahon. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, taglayin ninyo ang kapayapaan ng ating Panginoong Heso Kristo. Salamat sa Diyos.